Kasagsagan ng kausuhan ng Walkman ng mga panahong ito. Habang nagbibisikleta si Kentaro, 25 taong gulang na kasalukuyang pupunta sa kanyang part-time job, abala ang kanyang tainga sa pakikinig sa tugtugin sa kanyang Walkman. Nang biglang isang humaharurot na kotse ang nagpataranta sa kanya dahilan upang tumilapon siya sa basurahan. Nasuka siya sa baho at isang sexing babae naman ang bumaba sa kotse at nilapitan siya. Tinanong siya nito kung ayos lang ba siya at nang lingunin niya ito ay tumambad sa kanya ang animoy lato-lato ng isang magandang babae. Kaagad siyang tumayo at umasta na parang walang nangyari. Binigyan naman siya ng babae ng 1,000,000 yen bilang kabayaran sa pinsala. Nang paalis na ito ay sinubukan niya itong pigilan upang ibalik ang ibang pera ngunit sinampal siya nito dahil ayaw pala nitong hinahawakan siya at saka tuluyang umalis. Libreng nagpaayos ni Kentaro ang kanyang nayuping bisikleta sa mabait na matanda. Nang paalis na siya ay 2 lalaki ang lumapit sa matanda at tinanong tungkol sa pera. Masama ang kutob niya kaya naglakad siya pabalik na animoy sumusugod pero lumiko siya sa eskinita. Iginuguhit niya ang bawat nangyayari sa kanya at sa paligid niya. Nakarating na siya sa lugar ng kanyang pagtatrabahuhan sa isang computer program company. Ipinakilala siya ng isang babae sa kanilang amo at nagulat siya nang makita na ito ay ang maganda at sexing babae kanina. Paglilinis ng banyo ang unang ipinag-utos sa kanya, habang nagtatrabaho ay pinagpapantasyahan pa rin niya ang kanyang amo. Nahuli siya nito sa kanyang ginagawa, sa takot na baka alisin siya sa trabaho ay isinigaw niya ang kanyang hinagpis, ang pag-aakala niyang may kaugnayan sa computer ang magiging trabaho niya roon. Kaya sinabi niyang marunong siya pagdating sa computer at hiniling na bigyan siya ng pagkakataon na patunayan iyon. Sinang-ayunan naman siya ni Madam President. Nang nasa harap na siya ng computer, nagulat siya sa nasa monitor nito, inakala niyang basic programming iyon kaya pinagtawanan siya ng mga nakaabang sa kanya na pawang mga professional sa pagpo-program at gumagamit na ng CO assembly, o di kaya naman ay small talk. Nang dahil doon sinabi ni Madam President na hindi siya nababagay sa kanilang kumpanya at saka siya pinaalis. Humingi siya rito ng isa pang pagkakataon, pumayag naman itong gawin ang kahit anong gusto ni Kentaro basta wala siyang maaabalang tao roon. Habang nagtatrabaho bilang utusan, masusi rin niyang inaaral ang ginagawa ng mga empleyado roon at inililista ang mga nalalaman niya. Bagay na napansin sa kanya ni Madam President. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis nang biglang matapakan niya ang timba at nadulas siya, tumilapon sa ulo niya ang bag na may lamang itim na bra. Sa pagkamausisa ay sinubukan niyang isuot iyon nang biglang marinig niya ang tawanan ng parating na mga empleyado kaya natarante siya at nagtago sa locker. Habang nagpapalit ng damit ang 3 babae ay sinilip niya ang mga ito at iginuhit. Tubog na ang araw nang lumabas siya sa locker, nakita niya ang bukas na computer at ilaw ni Madam President. Nilapitan niya ito para patayin at saka inisip na matutuwa ito sa pagkukusang loob niya. Nang bumalik si Madam President sa halip na matuwa ay nagalit at sinuntok siya nito pagkat 3 buwan pala ang ginugol niya upang maisulat ang importanteng program na iyon. Deadline na rin yun bukas na ngayon ay naburo lang. Humingi ng tawad si Kentaro at ibinigay kay Madam President ang kanyang notes na pinunit lang naman ito dahil sa galit. Naghinagpis naman si Kentaro pagkat aniya ay hindi matutumbasan ng pera ang notebook na iyon dahil mas mahalaga pa iyon sa buhay niya. Gayunpaman, muling humingi ng tawad si Kentaro at sinabing gagawin niya ang lahat mapatawad lang siya nito. Lalo pang tumindi ang galit ni Madam President nang nalaman nito ang tungkol sa perang ibinayad niya kay Kentaro ay naubos na kaagad, inisip niyang ipinangluho niya lang iyon. Makalipas ang 1 linggo puspusan at halos wala ng tulog ang lahat para lang magawa muli ang program. Nang halos panghinaan na ng loob ay nakita ni Noriko ang program na nabura ni Kentaro sa isang CD. Kaagad niya itong ipinakita sa lahat. Sa kabila ng kasiyahan ay nagalit si Madam President kay Kentaro pagkat inisip nito na pinagtitripan siya at sinadya nito na mabura ang program pagkatapos itong ilagay sa isang CD. Nang akma na siyang susugod kay Kentaro ay sinabi ni Noriko na iba ang program na iyon kaysa sa ginawa nila. Kaagad iyong sinuri ni Madam President mas maganda at mas madali iyong gamitin kumpara sa ginawa nila. Ang lahat ay humanga at sinabing mabilis matuto si Kentaro. Agad nilang hinanap si Kentaro, ngunit sa labas ay 2 matanda ang naghahanap rin dito dahil sa pagpapahiram nito ng pera sa kanila ng panahong gipit sila. Hindi nila lubos na kilala si Kentaro pero alam nila na nagtatrabaho ito doon. Naisip ni Madam President na sa 2 matanda pala ginastos ni Kentaro ang ibinayad niyang pera. Umalis siya upang hanapin si Kentaro. Mali pala siya ng pagkakakilala dito, ang totoo ay nag-drop out si Kentaro sa Tokyo University dahil nabisado na niya ang buong kurikulum. Mula noon ay nagpapalit-palit na siya ng trabaho at natuto sa buhay. Nakasanayan niya na ang pagsakay sa kanyang paboritong bisikleta na pinangalanan niyang Crescent Moon.
At marahil balang araw, maaari niyang iligtas ang Japan o maging ang mundo. Sa mansyon ng Katsuda, habang nakatingin sa liwanag ng araw ay isang babae ang napadaan, siya si Naoko Katsuda, parang ewan si Kentaro nang ngumiti ito sa kanya. Halos mabali ang leeg niya sa paghabol ng tingin kay Naoko nang biglang lumagutok ito nang magulat siya sa tawag ng isang babaeng may dalang isang kahon ng alak. Nagkunwari lang siya na parang walang nangyari at saka kinuha ang alak sa babae. Nang makalayo, doon niya ito na ibalik sa normal at iyon ang bago niyang natutunan, ang ulo ng tao ay hindi kayang umikot ng 360 degrees. Kasalukuyang nagtatrabaho si Kentaro sa opisina ng kampanya ni Juzo Katsuda, ang tumatakbong mayor sa kanyang ikatlong termino sa bayan ng Koganei. Iniabot ni Kentaro ang alak sa asawa ng mayor na si Noriko Katsuda na nooy ipinangangampanya ang asawa sa kapwa kababaihan. Malaki ang lupaing ari-arian ng pamilya Katsuda kaya naman kahit ang local yakuza ay nagtatrabaho rin sa mayor. Pera ang umiiral sa panahon ng kampanya. Isang boto katumbas ng salapi at mga inuman sa opisina ng kampanya. Ibinibenta ng mga tao ang kanilang boto, bagay na ikinadismaya ni Kentaro. Patuloy ang pangako ng partido sa mga tao. Sa paghahangad na manalo kahit katulong ay hindi payagan ni Noriko na umalis para asikasuhin ang may sakit na anak nito. Kaya sinalo ito ni Kentaro at sinabing siya na ang bahala sa paglilinis habang nangangampanya. Sa mansyon, habang naglilinis ng banyo ni Naoko ay umiral na naman ang maliikot na isip ni Kentaro. Dumating ito at nagulat sa kanya at sa kanya ipinaliwanag kung bakit siya ang naglilinis doon. Napansin ni Naoko ang madumi niyang mukha at sa hiya ay kaagad siyang naghilamos ng tubig nang biglang yayain siya nito sa kanyang silid. Tila na kuryente si Kentaro sa pagkakahawak ni Naoko sa kanyang kamay. Habang naglalakad ay kung ano-ano ang maduming iniisip ni Kentaro. Nakarating sila sa silid at doon ay pinahiram siya ni Naoko ng tuwalya. Habang pinagmamasdan ni Kentaro ang silid ng dalaga, nagulat siya nang bigla itong naghubad sa likodan niya na tila walang ibang tao. Sa pagkakataong ito ay nakikita siya ni Kentaro mula sa salamin at halos matunos siya roon. Gayunpaman, sinasadya pala ito ni Naoko upang subukin si Kentaro. Nagawa pa niya itong lapitan at tanungin kung ayos lang ba ito, doon napansin niya ang bumukol sa pantalon ng binata, at saka ito nagtatakbo palabas. Kinabukasan habang naglalakad sina Naoka at Yuka, nakita nito si Kentaro. Nilapitan niya ito at muling nagpanggap na mahinhin, nagkunwari pa siyang nahilo para lang pahawakan kay Kentaro ang kanyang lato-lato na ikinagulat naman ito pero nagawa pang sukatin ang size ng bra ni Naoka. Tumayo sila at bago umalis ay ibinigay ni Naoka ang isang imbitasyon kay Kentaro na nagsasabing pumunta ito sa kanyang silid sa Sabado ng gabi. Pagsapit ng gabi, nataranta na naman si Kentaro nang makita niya ang gitnang parte ng lato-lato ni Naoka at inisip niya na may balak sa kanya ang dalaga. Yun pala ay magpapaturo lang ito sa pagsosolve ng fractions. Habang umiinit ang pangangampanya, patuloy naman ang pagpunta ni Kentaro sa silid ni Naoka upang turuan ito. Gaya ng dati ay patuloy ang pantitrip sa kanya ni Naoka. Isang araw ay muli siyang inakit ni Naoka sa pamamagitan ng pagsusuot ng bathing suit habang tinuturoan siya nito. Alam niyang wala itong gagawing masama dahil sa takot sa kanyang ama. Maya-maya pa ay napansin niya ang notebook na palaging dala ni Kentaro, sa pagtataka kung anong nakasulat dito ay gumawa siya ng paraan upang makuha ito. Nang basahin niya ito ay nag-apoy siya sa galit pagkat nakasulat doon na hindi pala ito natutukso sa kanya, at may masama siyang ugnayan sa kanyang ama kaya sinusubukan niyang gumanti rito. Doon niya nalaman na mas magaling magkunwari si Kentaro kaysa sa kanya at siya pala ang napaglaruan nito. Samantala, ang lahat ay nag-aabang sa resulta ng botohan sa opisina ng kampanya. Masaya ang lahat sa naging resulta pagkat nanalo si Juzo Katsuda maliban kay Kentaro. Pagkat hindi niya makita ang kanyang notebook, hinanap niya rin iyon sa silid ni Naoka, ngunit kumuha lang ito ng gunting at ginupit ang kanyang suot, saka ibinigay kay Kentaro ang gunting at sumigaw ng napakalakas dahilan upang mapasugod ang ama sa kanyang silid. Nagpanggap ito na gawa iyon ni Kentaro na ikinagalit ni Juzo. Inisip ni Naoka na gagawa ito ng palusot at magmamakaawa na huwag siyang patayin. Pero hinila lang siya ni Kentaro at hinalikan, saka isinigaw na nahulog na ang loob niya kay Naoka. Dahil doon ay binugbog siya ng mga tauhan ni Juzo habang naiyak naman si Naoka dahil hindi siya makapaniwala na mas ginesto ni Kentaro na protektahan siya. Inawat niya ang mga tauhan at inamin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad kay Kentaro. Habang nasa daan paalis sa bayan ay hinarang siya ni Naoka at ibinigay ang kanyang notebook, hiniling din nito na kapag gumaling na ang kanyang mga sugat ay bumalik siya sa bayang iyon. Sa kabila ng nangyari, hinangaan pa rin ni Juzo ang pagkatao ni Kentaro. Sa panibagong kabanata ng buhay ni Kentaro, muli siyang nakahanap ng trabaho sa isang handmade noodle shop.
Nang una ay nahihirapan siya sa proseso, ngunit hindi nagtagal ay nasanay na siya dahil na rin sa galing at bait magturo ng kanyang amo. Ngunit isang araw, isang customer ang nagreklamo tungkol sa in-order nitong noodles. Kaagad itong hinarap ng kanyang amo upang humingi ng paumanhin, pero dahil suki naman nila si Mr. Sakata ay nagkaayos din sila. Maya-maya pa ay dumating na si Nori, ang anak ng may-ari ng restaurant na kilala rin ni Mr. Sakata. Mababait ang kasama niya sa trabaho kaya nangako si Kentaro na pagbubutihin niya ang kanyang ginagawa at saka nagpakitang gilas. Dumating si Kogure dala ang isang basket ng prutas para sa naaksidenteng ama ni Nori. Bilang pasasalamat ay inalok nila ito ng isang bowl ng noodles. Matapos kumain ay nagpasalamat si Kogure sa libreng pagkain at saka niyaya si Nori na lumabas sila minsan upang maipakita nito ang barkong ginagamit ng kanyang kumpanya na ikinatuwa naman ng dalaga. Inihatid niya si Kogure sa labas ng resto at doon ay nagpasalamat ito pagkat aniya ay tinulungan nito ang kanyang ama at dinala sa ospital ng araw na maaksidente ito. Kinagabihan, habang nagsusulat si Kentaro ay pumunta si Nori sa kanyang silid at inilagay ang inayos nitong Chinese bellflower dahil sa pagkamahilig nito sa halaman. Pero tanging mahal niya lang sa buhay ang pangarap niyang bigyan ng bulaklak kaya natuwa sa kanya si Kentaro. Nang sumunod na araw, masaya si Nori dahil isinama siya ni Kogure sa barko nito. Habang nakatingin sa malawak na karagatan, nabigla siya nang tinanong siya ni Kogure kung gusto niyang magpakasal na sila at saka nagdimet ang kanilang mga labi. Kinagabihan, habang nasa daan si Kentaro pauwi galing Healthland Tamayo, nakita niya si Kogure na may kasamang babae. Sinundan niya ito upang malaman kung sino ang babaeng iyon. Doon niya nalaman ang sikretong plano ni Kogure. Ang pakasalan si Nori upang mailipat sa kanya ang kasulatan ng lupa at gusali upang maipasara ang noodle shop, at pagkatapos ay magbubukas siya ng isang bar at makikipag-divorce kay Nori sa loob ng 6 na buwan. At sa kanya dadalhin doon ang kasintahan para gawing manager. Pinaalalahanan naman siya ng kanyang kasintahan na huwag mahuhulog ang loob kay Nori. Mabilis na isinusulat ni Kentaro ang usapan ng dalawa, ngunit napaguri siya nang marinig niya ang masamang sinabi ni Kogure tungkol kay Nori. Doon siya nagpakita kay Kogure, nagpakilala siyang trabahador sa restaurant ni Nori at nakiusap na huwag lokohin ang mabait na tulad ni Nori pati ang magulang nito. Pero hindi niya nakuha sa pakiusap si Kogure bagkos ay binugbog siya nito at binalaan na huwag ipagsasabi ang kanyang narinig. Kinabukasan habang nagtatrabaho ay tinanong siya ni Nori kung ano ang nangyari sa kanya ngunit sinabi niyang nahulog lang siya at nagkunwaring okay lang naman siya. Naaawa siya kay Nori dahil sa pagmamahal nito sa lalaking niloloko lang naman pala siya. Maya-maya pa ay narinig niyang paalis si Nori upang makipag-date. Sumiklab ang galit ni Kentaro. Dinala ni Kogure si Nori sa karerahan ng mga kabayo at nirentahan ang isang silid upang doon sila manood. Sa kalagitnaan ng karera ay tinanong ni Kogure kung anong sagot ni Nori. Ngunit hindi ito makapagdesisyon kahit gusto niya talaga si Kogure, iyon ay dahil iniisip niya ang kanyang mga magulang kung magpapakasal na siya. Hindi nila pansin ang nagpanggap na si Kentaro bilang isang mascot. Doon na inakit ni Kogure ang dalaga pero lingid sa kaalaman niya na pinipigilan siya ni Kentaro sa binabalak niya kaya si Kentaro tuloy ang nakikiliti sa kanya at ito rin ang nahalikan niya. Nagulat si Kogure nang magpaalam na sa kanya si Nori. Dahil inisip nitong hindi iyon nag-enjoy sa ginawa niya. Nang gabing maulan habang nagdidilig ng halaman ay napansin niya ang pamumutla ni Kentaro, iyon ay dahil sa nakakasuklam na halik ni Kogure. Inisip ni Nori na baka dahil iyon sa pagod pero pinasalamatan niya si Kentaro dahil malaking tulong ito sa kanyang pamilya. Tinanong niya ito kung maaari bang doon na lang si Kentaro dahil kung magpapakasal na siya ay kakailanganin na niyang iwan ang magulang niya. Nagulat si Kentaro nang sabihin ni Nori ang balak na pagtanggap sa proposal ni Kogure. Sinubukan niyang kumbensihin si Nori na pag-isipan muna ang kanyang desisyon. Sa pagsambit niya ng pagiging manyok ni Kogure ay narinig iyon ni Nori at nagalit sa kanya. Sa pagtila ng ulan, lumabas si Nori upang makapag-isip-isip nang biglang nakita niya si Kogure sa footbridge. Kausap pala nito ni Kentaro na nagmamakaawang layuan na si Nori, ngunit talagang nagmamatigas ito at nais ituloy ang plano. Sa pagkakataong iyon ay narinig ni Nori ang mga sinabi ni Kogure. Sinubukan pang pagtakpan ni Kentaro ang mga narinig ni Nori, ngunit alam na niya ang totoo. Sa pagsisi ni Kogure kay Kentaro sa nasira nitong plano ay hindi na napigilan ni Kentaro ang sarili at sinuntok ito. Kinabukasan ay nagkulong lang sa kanyang silid si Nori. Sinubukan siyang kausapin ni Kentaro upang magpaalam na dahil bumalik na rin naman sa normal ang kamay ng ama nito. Pinagbuksan naman siya ni Nori ng pinto at pinatuloy. Humingi ito ng tawad sa kanya at ipinakita ang dinisenyo nitong bulaklak na ginawa niya habang iniisip si Kentaro.
Ang totoo ay may gusto pala si Nori kay Kentaro, ngunit hindi iyon matatanggap ng binata kaya't idinaan na lang nila iyon sa pagtawa. Maya-maya pa ay tuluyan ang nagpaalam si Kentaro sa pamilya. Sobra ang pasasalamat niya sa mga ito pagkat marami siyang bagay na natutunan. Lumipas ang panahon at dumating ang taglamig. Habang nagbibisikleta ay napatigil siya sa isang swimming gym. Sumilip siya rito at nagtaka kung hindi ba nilalamig ang mga lumalangoy doon. Napansin niya ang parating na babaeng naka-leather na kasuotan, tumingin ito sa kanya at umiral na naman ang pagpapantasya ni Kentaro sa babae. Sinundan niya ito upang makita ang katawan sa paglangoy nito. Ngunit tumigil ito at tinanong kung anong ginagawa niya. Sakto namang nabasa niya ang nakapaskil doon kaya sinabi niyang mag-a-apply siya bilang swimming instructor. Pero nang subukan ang galing niya sa paglangoy ay para lang siyang malulunod kaya naman sinabi ng mga ito na mas mabuting mag-aral na lang siya kaysa maging instructor. Nakiusap naman si Kentaro na payagan siyang magtrabaho roon kahit maging tagalinas lang ng pool o tagalaban ng kanilang swimsuit. Hindi pa rin siya tinanggap ng chief instructor na si Ayuko Hayami dahil kumpleto naman ang mga janitor nila. Nang pinaalis na siya ni Ayuko ay hinamon niya ito ng one-on-one na karera sa paglangoy sa susunod na buwan. Ipinangako ni Kentaro na tatalunan niya ito dahil aniya ay wala namang bagay ang hindi natututunan. Pumayag naman si Ayuko sa kondisyon ni Kentaro na kapag nanalo siya ay gagawin siyang coach doon. Pero kapag natalo siya ay magtatrabaho siya doon sa loob ng 1 taon ng libre sa kahit na anong gawain na ipagawa sa kanya. Tingid sa kaalaman ni Kentaro na si Ayuko ay isang gold medalist sa 200 metrong individual medley sa Olympics. Dahil hindi pa siya maalam lumangoy, sa ngayon ay isang coach sa swimming school si Kentaro. Tinuturuan niya ang mga bata ng tamang paghinga habang lumalangoy. Karamihan sa mga teacher doon ay babae, at tinuturuan siyang lumangoy ng mga ito kapag may libre silang oras. Gayunpaman, hindi niya maiwasang matukso sa sexing katawan ng mga ito. Bilang coach ng mga bata, naranasan niya na ang iba't ibang kakulitan ng mga ito, hanggang sa nasanay na siya. Natutuwa siyang napapasaya niya ang mga ito, bagay na nakita sa kanya ni Ayuko. Pinunan nito na masyado raw niyang nililibang ang mga bata, gayong hindi naman iyon daycare center, at nagbabayad ang magulang ng mga bata upang matutong lumangoy ang mga ito. Ipinangako naman ni Kentaro na mas pagtutuunan niya ng pansin ang mga batang atleta. Nang sumapit ang gabi, matapos lumangoy ni Ayuko ay mapapansin sa kanyang mukha ang panghihina. Kinabukasan, tinuruan ng isang teacher si Kentaro ng tamang pagko-coach sa mga bata upang mas mabilis ang mga itong matuto. Ang hawakan ng ulo ng mga ito habang nakalubog sa tubig at magbilang hanggang 10. Nag-alala naman si Kentaro na baka matakot ang mga bata. Pero yun ay turo rin ng chief instructor sa kanila, at kung hindi yun kaya ng mga bata ay pwede naman silang umayaw. Pinanood niya kung gaano ka-stricto sa pagtuturo si Ayuko. Tumakbo siya palapit dito at hiniling na makisali sa pag-eensayo. Napansin ni Ayuko ang pagbuti ni Kentaro sa paglangoy at humanga sa mabilis nitong pagkatuto. Natapos na ang mga estudyante ngunit patuloy pa rin si Kentaro hanggang sa hinamon siya ni Ayuko na maabutan siya sa paglangoy. Nagawa naman niya hanggang sa bumangga na ang muka nito sa pag-aari ni Ayuko. Aminado si Ayuko sa lakas ng loob na taglay ni Kentaro. Gayunpaman, wala pa rin itong sinabi kumpara sa kanya. Kasabay ng paglingon ni Ayuko ang pag-ahon ni Kentaro sa pool. Nagulat ito nang makita ang matigas na baston ni Kentaro na dahilan ng pagbangga sa kanya kanina. Sumiklab ang galit nito at sinapak ng malakas si Kentaro. Nagising na lang ito sa labas kasama ang mga gamit at bisikleta at inisip na tagtang na siya roon. Kinabukasan, napansin ni Ayuko ang bilis na matuto sa pagsasanay ng mga bata. Iyon ay dahil sa pag-adjust ng curriculum upang hindi matakot ang mga bata na ilubog ang ulo nila. Nagsimula sila ng laro kung saan kailangan nilang kuhanin ang ring sa ilalim ng tubig. Para naman sa mga batang hindi takot ay inilalagay na lang nila sa mas malalim ang ring. Sa paraang iyon ay nasasanay din ang mga bata na ibukas ang kanilang mata sa ilalim ng tubig. Masayang natuto ang mga bata sa bagong paraan na iyon. Habang pinagmamasdan ni Ayuko ang pag-ensayo ng mga bata, naalala niya ang panahong unang beses na tinuruan siya lumangoy ng kanyang ama. Iyon din ang unang beses na nagustuhan niya ang swimming. Bagaman mas mahigpit siya magturo kaysa sa kanyang ama, tinanong niya kung sino ang nakaisip ng ganoong paraan ng pagtuturo sa mga bata. Nalaman niyang ideya iyon ni Kentaro. Maya-maya pa ay tinawag siya ng isang instructor dahil may magulang na nais magpasalamat sa kanya. Ngunit nang hinarap niya ang mag-ina ay hindi siya kilala ng bata, bagkus ang hinanap ay si Kentaro na kanyang naging coach. Doon napagtanto ni Ayuko na natalo na siya ni Kentaro sa pagkakataon pa lang na iyon. Masyado niyang minaliit si Kentaro. Naisip pa niyang pabalikan ito pero sa tingin niya ay huli na ang lahat.
Sa isang bulubunduking daan, habang hirap sa pag-ahon ng bisikleta ni Kentaro, isang humaharurot na motorsiklo ang lumampas sa kanya. Narating niya ang patag at nagdesisyong magpahinga. Nang bigla niyang nakita ang motorsiklo kanina. Isang sexy at magandang dalaga ang driver nito. Gaya ng dati ay nabighani si Kentaro, lalo na nang uminom ito ng energy drink habang pinipihit ng paa nito ang silinyador. Habang ikinikiskis ang sarili sa motor ay lalong nanlaki ang mga mata ni Kentaro. At nang umalis ay hinabol niya ito kahit siya ay nakabisikleta lang ngunit hindi niya ito naabutan. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Kentaro bilang katulong sa estado ng isa sa pinakamayamang tao sa Kyoto, si Daitoko Terayama. Ibang-iba ang pamumuhay ng mga ito kaya naman kahit silang mga trabahador lang ay tinuturuan din ng tamang pagkilos. Isang matanda ang humampas kay Kentaro dahil sa maling pagtindig nito habang naghuhugas ng pinggan. Isang umaga, habang nagwawalis ay nakita niya ang babaeng nakamotor na anak pala ng kanyang amo, si Reiko Terayama. Halos makuryente ang katawan ni Kentaro nang tingnan siya nito. Nagustuhan niya ang bayang iyon kaya sa tingin niya ay magtatagal siya rito. Maya-maya pa ay nakasalubong niya si Reiko habang dala nila ang patas ng mga pagkain, sa pagkahumaling sa dalaga ay aksidenteng natumba ang patas na kanyang dala. Ngunit sa halip na magalit ay tinanong pa siya nito kung nasaktan ba siya. At bilang parusa sa kanyang nagawa ay pinaligo siya sa napakalamig na waterfalls. Nang balik trabaho na si Kentaro, habang naglilinis ay muli itong nagpantasya sa banyo ni Reiko, ngunit nakita siya nito. Maya-maya pa ay sunod siyang nagpunta sa silid kung saan naroon kanina si Reiko. Habang pinapakialaman niya ang gamit nito, dumating ang matandang babae at sinabing tagtag na siya sa trabaho. Sa gulat ay nais malaman ni Kentaro ang dahilan, at iyon ay dahil sa kanyang mga inaasal. Hindi makapaniwala si Kentaro sa dahilan ng pagkawala niya ng trabaho pero ipinangako niya na hindi siya susuko. Nanatili siya sa gitna ng kagubatan at sa ngayon ay pang-23 araw niya na roon. Nauubusan na siya ng pagkain kaya naisip niyang umalis na kung wala pa ring mangyayari sa araw na iyon. Habang inaayos ang preno ng bike, narinig niya ang paparating na sasakyan at nakita niyang sumakay dito si Reiko. Masama ang kutob niya kaya sinundan niya iyon hanggang sa narating nila ang isang lumang gusali. Sumunod siya kay Reiko sa loob at doon niya nakita ang dalaga na nagpapalit ng kasuotan. Hindi na niya napigilan ang sariling panoodin ito habang hubad na nakasakay sa kanyang motor. Hindi niya alam ay nakikita pala siya nito sa side mirror. Pinatuloy nito si Kentaro at sinabi ang kanyang sikreto. Hindi siya nabahala dahil wala namang maniniwala kung ipagsasabi niya iyon. Walang interes si Reiko sa mga kalalakihan dahil aniya ay magaling lang ang mga ito sa salita at walang lakas ng loob. Kaya naman ang tinatawag niyang Bimo Baby ang nagiging parousan niya dahil aniya ay walang lalaki ang makakatalo sa motor niya. Bagay na ikinagulat ni Kentaro. Nang mapansin ng dalaga ang bangukol sa pantalon niya ay tinanong nito kung gusto ba siya ni Kentaro. Pero papayag lang ito kapag naabutan siya ni Kentaro sakay sa kanyang motorsiklo. Nag-umpisa ang kanilang karera at mapapansin na pilit inuunahan ni Kentaro si Reiko, ngunit biglang humarurot at naiwan siya nito. Inisip ni Reiko na baliw si Kentaro sa pakikipagkarera nito gamit ang bisikleta. Ngunit nang makita ni Kentaro ang daan sa ibaba ng kanyang kinatatayuan kung saan naroon na si Reiko, lakas loob niyang nilusong iyon at ginawang shortcut. Nang makalampas sa tunnel ay nakita niya ang kasunod na kotse, hinahabol nito si Reiko dahil binangga siya nito. Naghagis ng tali si Kentaro upang mas mapabilis siya, ngunit napahinto ito nang may tumawid na squirrel sa daan. Nagpatuloy naman si Kentaro hanggang sa nakita siya ni Reiko sa itaas ng linya ng mga poste. Nang malapit na sila sa palusong ay bumaba na si Kentaro at nagawa niyang maunahan si Reiko. Gulat na gulat ang dalaga sa bilis ni Kentaro at ginawa pa nitong tawidin ang putol na daan hanggang sa nahulog ito. Humanga si Reiko at nasabing mas magaling si Kentaro kesa sa kanyang Bimo. Inakala niyang wala na si Kentaro nang bigla niya itong nakita na patuloy sa pagbibisikleta. Sa pagkakataong ito ay natalo na siya ng binata. Sinundan naman niya ito upang ibigay ang premyo pero sa bilis ni Kentaro ay hindi na sila muling nagkita. Muling nakarating si Kentaro sa lugar kung saan siya nag-a-apply muli ng trabaho. Ngunit nagkaroon ng problema pagkat nangangailangan ng sasakyan ang papasukan sana niya at tanging bisikleta lang ang meron siya. Maya-maya pa ay isang babae ang nagbigay ng tsaw sa kanya at sinabing konti lang ang nag-a-apply sa kanila dahil sa pagiging strikto. Naisip iyon ng boss kaya naman tinanggap niya na si Kentaro at kaagad na nagsimula ng araw din yun. Inilibot siya ng babae sa lugar. Siya si Chi, ang mabait na makakatrabaho ni Kentaro. Una siyang isinama nito sa animator's desk kung saan puro tulog ang mga tao.
Isang kumpanya ng anime production ang napag-applyan niya bilang production administrator kung saan inaayos at pinangangasiwaan niya ang kabuoang proseso ng production. Nang makarating sa opisina, napansin niya ang ginagawa ni Chi. Habang nagsusulat ng bagay na natutunan niya, umiral na naman ang malikot na imahinasyon nitong si Kentaro. Bilang trainee pa lang doon si Kentaro, iba't ibang trabaho ang ginagawa niya. Maraming bagay sa anime production ang hindi pa niya alam kaya isa-isa niyang pinagmamasdan ang mga iyon. Ang mga animators ang gumuguhit at nagpapagalaw ng mga karakter. Nahahati ang animators sa dalawa, ang isa ay ang gumagawa ng mga outlines at mga paggalaw, at ang pangalawa ang tatapos dito at ililipat sa celluloid upang makulayan. Nanlaki ang mata ni Kentaro nang makita ang iginuguhit ng isang animator. Doon niya nalaman na gumagawa rin pala ng rated X doon. At dahil veterano ang ating bida, gumuhit siya ng hugis ng lato-lato na nais niya. Napansin ng animator na may alam siya sa pagguhit kaya sinabi nitong pwede siyang maging animator. Nang biglang sigawan siya ng kanilang amo dahil hindi pa siya tapos sa paglilinis. Maya-maya pa ay dumating sa opisina si Tatsuya Ingawa, isang manunulat ng manga. Siya ang napakasikat na sumulat ng Imperial University Story at Golden Girls. Nagulat si Kentaro sa kanyang nalaman kaya agad itong humingi ng autograph dito. Sinungitan lang siya ng secretary nito pero pinagbigyan naman siya ng manunulat. Inaya ng direktor ang manunulat na uminom muna. Saka itinanong ng sekretarya kung matatapos ba ng production ang proyekto sa loob ng 1.5 buwan. Ngunit dahil sa dami ng detalye, sa tingin ng boss ay matatagalan sila. Habang nagsusungit ang sekretary ay iginuguhit naman sila ni Kentaro. Nagsimula na ang abalang araw nila at mas dumami ang naka-assign na trabaho sa kanya. Dumoble ang mga pahina at cells ng animation na kinukuha niya, at sa bigat nito ay nahihirapan siya sa kanyang bisikleta. At dahil on-call ang trabaho niya ay sa opisina na siya kumakain at natutulog. Kinuha na ni Kentaro ang mga natapos na drawing ni Mr. Wakamoto upang dalhin sa susunod na station, tiningnan pa niya ito at pinuri ang direktor. Bago siya umalis ay inutusan pa siya ng direktor na bumili ng beef noodles. Narinig ito ng ibang animator kaya nagpabili na rin sila kay Kentaro. Hirap na hirap siya sa kanyang bisikleta sa dami ng binili niyang noodles. Habang kumakain ang mga animators, napansin ni Kentaro na nawawala na sila ng nutrition, bagay na hindi maganda. Kaya naisip niya na ipagluto ang mga ito ng mga gulay. Natuwa siya dahil napansin at natuwa sa kanya si Chi. Nang biglang maisip niyang silipin ang CR dahil doon lumapat ang puwet ni Chi kanina. Kilala niyo naman ang ating bida. Haha, bigla namang pumasok ang boss at nagulat si Kentaro kaya aksidente niyang naputol ang buhok nito gamit ang hawak niyang kutsilyo kaya naman nabugbog siya. Matapos iyon ay habang nagtatapon ng basura ay napansin niya ang makalat na kapaligiran ng opisina at naisip niyang linisin iyon. Ngunit, hindi nasiyahan ang isang empleyado pagkat hindi na nito alam kung nasaan ang mga gamit niya. Habang ginagamot siya ni Chi ay pinayuhan siya nito na huwag na lang makialam sa table ng iba. Maya-maya pa ay dumating na ang sekretarya upang kamustahin ang proyekto dahil wala pa silang naipapasa kahit isang eksena ng pelikula. Galit na galit ito nang malaman na sisimulan pa lang iyon sa darating na linggo at humingi ng kasiguraduhan kung matatapos pa nila iyon sa nakatakdang panahon. Nakiusap naman ang boss na mabigyan pa sila ng palugit ngunit lalo lang itong nagalit. Dumating si Chi upang alukin ng maiinom ang babae ngunit nasagi siya nito at natapon dito ang dala niya. Agad namang kumilos si Kentaro upang panasan ang nabasang lato-lato ng sekretarya kaya nasapak siya nito. Sa galit ay nagbanta itong pababagsakin ang kumpanya kapag hindi nila iyon nagawa sa takdang oras saka umalis. Dumating ang mga animator at sinabing hindi talaga nila kayang tapusin ang proyekto sa loob ng 3 linggo. Iyon na ang pinakamahirap nilang naging proyekto pero kailangan nilang subukan na matapos ang pelikula. Naisip nila na pag dumating na ang direktor ay babaguhin nila ang pagkakasunod-sunod ng production. Nang biglang ibalita ni Kentaro na naaksidente ang direktor at kasalukuyang nasa ospital kaya lalong nawalan ng pag-asa ang lahat. Maya-maya pa ay napansin ni Kentaro na malungkot si Chi, iyon ay dahil sinisisi pala nito ang sarili na hindi sana iyon mangyayari kung hindi niya natapunan ng tsa ang babae. Pinalakas naman ni Kentaro ang loob nito at sinabing wag na siyang mag-isip masyado. Naluluhang sinabi ni Kentaro na kahit ganoon ay masaya siyang naging parte ng paggawa ng isang pelikula, bagay na nakapagpangiti kay Chi. Sa kagustuhang makatulong ng ating bida ay sinubukan niyang magmungkahi ng mga maaari nilang gawin ngunit tuluyan na ang mga itong nawalan ng pag-asa na matatapos nila ang proyekto. Doon naisip ni Kentaro na ano kaya kung gumamit sila ng computer gaya ng ginagawa ng Disney. Pero wala silang pera para doon kaya lagay na ang loob nila na maipapasara ang kumpanya.
Nang bigla niyang maalalang tawagan si Madam President na nakilala niya sa unang episode. Nagpatulong siya rito ng paggawa ng mga guidelines sa computer. Pinuntahan niya ang direktor upang malaman ang bawat senaryo. Sunod niyang tinawagan si Hayami upang humingi ng video nito na nagsiswimming. Bukas loob siyang tinulungan ng mga nakilala niya sa naunang episode. Inimbitahan din niya si Nori upang ipagluto ang mga ito ng masarap na noodles. Puspusan sila sa kanilang mga ginagawa ngunit nagkaroon ng aberya dahil nag-resign ang voice actress nila kaya naisip ni Kentaro na tawagan sina Naoko at matagumpay nilang nagawa ang trabaho. Gayunpaman, nanlulumo ang boss dahil kahit natapos nila ang pelikula ay hindi nila alam kung maibibigay nila ito sa tamang oras. Doon naisip ni Kentaro si Reiko na isang racer at agad nitong inihatid ang film. Habang pinapanood nila ang pelikula ay seryoso ang lahat kaya naisip niya na baka may ayaw ng mga ito sa kanilang ginawa. Pero mapapansin din na tutok ang mga kaibigan niya sa kanilang napapanood. Nang matapos ang pelikula ay pawisan at kinakabahan ang kanilang boss. Nang biglang magpalakpakan ang lahat. Lumapit ang sekretarya sa boss at nakipagkamay at sinabing hihintayin kinabukasan ang panghuling pag-e-edit nila sa pelikula. Ngunit ikinabigla ng lahat ng kababaihang nakasalamuhan ni Kentaro ang balitang wala na ito roon. Kaagad silang nagtakbuhan upang habulin ang binata. Maliban kay Chi na nais bumalik sa opisina para sa pag-e-edit ng pelikula. Habang ini-edit niya yun ay naalala niya si Kentaro kung paano nito itinuro sa kanya ang kahalagahan ng kanyang trabaho. Napaluha siya at umaasa na muli silang magkikita. Samantala, patuloy pa rin sa pagharap sa hamon ng buhay ang ating bida.